Hello, late upload. This is for Friday, November 17, 2023, daily episode 2064, 2065, and 2066. Na late upload ho tayo kasi meron ho akong coma na pasyente na pinuntahan na kasi kailangan niya iparitual dahil binarang siya. Na yung resulta na coma dahil sa barang. Yung ginawa natin is tayo na yung pumunta doon sa pasyente para tanggalin yung barang sa kanya. At ginagawa ko ho yun sa loob na ng 2 linggo. At sa awa ng Diyos, papunta na siya ngayon sa 3 linggo. Yung katawan niya pa-recover na ng pa-recover. Ito lang, yun na i-share ko sa inyo na dahil doon lang sa singilan ng utang. Kaya siya pinabarang. So, konting ingat sa may mga utang dyan dahil hindi nyo alam kung sino yung mga kinakalaban nyo. At kung kayo naman yung nagpautang at sinabi ng nakautang na hindi niya kayang bayaran ng buo, so sana mag-ano na din lang kayo, mag-extend na rin kayo ng patience na kahit installment ang mahalaga mabayaran. Kasi kapag pinatay nyo yung tao, papaano pa ito makabayad sa utang? Kapag pinatay nyo yung tao, papaano yung umaasang pamilya? So, gusto ko lang i-share para din kasi para bang hindi maganda. Literal na hindi siya maganda dahil lang sa pera. Kasi yung pera, pwede natin pagtrabahuan, pwede natin kitain. Pero yung buhay kapag nawala, wala na. Kahit nga 'di ba, kahit nga yung spare parts, hirap tayo minsan. Yun pa kaya yung Diyos lang ang kayang magbigay ng buhay. Yung tanging magbibigay ng milagro, Diyos lang. So, gusto ko lang talagang i-share sa inyo kasi yung layunin ko talaga sa pagbukas ng TikTok is makatulong, no? Nang hindi lang matanggal yung barang, yung sumpa, yung kulam, yung gayuma, kundi mabawasan din yung bigat ng kalooban ng mga tao na may anxiety, depression, yung mga taong may problema sa pera, mga taong may problema sa pag-ibig, may mga ganun. So sana yung dahan-dahanin nyo. Kung ayaw nyo magkaroon ng trouble, iwasan nyo. Kung ayaw nyo na rin na magkaroon kayo ng sakitan, alitan, huwag na kayong gumawa ng dahilan para humantong kayo sa ganung bagay. Kasi yung pinakasimple lang naman sa buhay natin is tumayo ka sa sarili mong paa, makontento ka kung ano lang yung kaya mo. Huwag ka nang mangarap ng mga bagay na hindi mo pa kaya. So kung mangangarap ka, siguraduhin mo na makakamtan mo ito sa sariling sikap, hindi sa pamamagitan ng pagnanakaw, no? Panloloko, hindi sa pamamagitan ng panlilinlang, pang-uuto. May mga ganun eh. So para hindi kayo makarma, mapapag-ibig, pera, trabaho, pamilya, kaibigan, kaklase, komunidad, iwasan mo yung mga ganun habang maaga pa. Hindi naman tayo perpekto, pero mas maganda yung umiwas ka at magbago ka sa better version ng sarili nyo. Okay? So, first card, di ba patience agad? Sinabi na eh. Pangalawa, freedom. Pangatlo, power. Di ba? Sinasabi ko, kaka-discuss ko lang sa inyo eh, 'di ba? Yung kasi kung gusto mong yumaman, kailangan mo lang maging malaya sa sarili mo. Palayain mo yung sarili mo na wala kang iisipin kundi kung papaano ka umunlad sa buhay mo. Kung papaano ka kumita, makapag-ipon, at makabili ng mga bagay-bagay na gusto mong bilhin sa buhay. Tapos, kasi yung willpower ng bawat isa, nandoon yun. Pero, napakahirap. Pasensya na po, inaantok ako kasi yung ritual ginagawa hating gabi hanggang 4:00. Ngayon,
yung ginagawa dyan is, kapag sapat na yung patience mo sa sarili mo, nandoon yung pure intentions mo, yung freedom mo, yung willpower mo na hanapin. Kasi ito yung willpower mo di ba? Hahanapin mo kung gusto mong mangisda kahit sa yelo. Kaya mong mangisda kung ganun talaga ka pangangailangan. Pero sa buhay kasi natin, yung batayan is yung sarili mong sikap, sarili mong pundasyon. Doon bumabase si universe ng blessings na nakalaan para sa iyo. Kung magtatanong kayo, papaano yung iba, bakit ang bilis nilang umunlad, makarecover sa problema, bakit ikaw, grabe na yung pagtitiis mo, grabe na ganito. Alam mo kasi meron niyang balance. Kaya kita niyo yung hustisya, di ba may weighing scale na ganon. Binabalanse Tinatanungin mo ang sarili mo, umunlad ka ba sa sarili mong sikap o umunlad ka dahil sa pera ng ibang tao, sa pera ng asawa mo, sa pera ng afam mo, sa pera ng kahit kanino. Kasi kapag ganun yun, yung binibless is yung nagbigay, yung tumulong sa inyo at hindi ikaw. Kasi ikaw naghihintay ka lang, binibigyan ka lang. Kapag yung kinakain mo, yung ginagastos mo, is pera, halimbawa ng kapatid mo from abroad, yung kapatid mo na yun yung binibless palalo. Kasi siya yung nagbibigay. So, ikaw, kung gusto mo ring i-bless ka ni universe at ni God, magtrabaho ka din, magsumikap ka din, mag-ipon ka. Kasi walang tamad na yumaman. Maliban na lang kung suntok sa buwan, manalo ka sa loto. Suntok sa buwan, manalo ka sa kung anong sugal. Pero tandaan nyo yung panalo, isang beses lang yon kasi never na nagtagal ang panalo. Never. So, yung nagtatagal lang is yung pure intentions at yung pure na pinaghirapan mo sa ginagawa mo sa buhay. Yun na yun. So, wala kang dapat gawin, wala kang dapat sisisihin. Kung naghirap ka man ngayon, siguro, nung kabataan mo, hindi ka nakinig sa magulang mo na tapusin yung pag-aaral mo. Siguro, nung pinayuhan ka na pagkatapos mong mag-graduate, magtrabaho ka, yung ginawa mo, gala ng gala. Hanggang sa dumating sa panahon na paglingon mo, matanda ka na. Tsaka ka pa natuto at nag-isip na magtrabaho, pero pag-apply mo, rejected ka. Kasi sa edad mong yan, wala ka pang working experience, di ba? Tapos, meron kasing ugali yung mga tao na sa taas ng pinag-aralan mo, maghahanap ka kaagad ng posisyon or trabaho na mataas din yung sahod. Hindi ganon. Kasi sa patakaran ng kumpanya, yung binabasehan is the experience and the way kung ano yung field na ina-applyan mo. So, ganito din yun. You have to be patient. Hindi ibig sabihin na reject ka sa isang kumpanya is susuko ka. Hindi. You have to regain your freedom and your willpower para matagpuan mo yung kumpanya kung saan ka karapat dapat. Tapos, kapag ikaw pinagbigyan ng kumpanyang magtrabaho, tinanggap ka ng isang kumpanya, malaking kumpanya or maliit man, ingatan mo. Kasi, bihira ang binibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho ka sa isang kumpanya, lalong-lalo na kung mabait ang boss mo. Yun dapat mo, wag mong abusuhin. Dahil kapag dumating sa punto na inabuso mo amo mo at yung amo mo malugi, damay kayong lahat. Walang trabaho, walang kita, walang sahod. Diba? Ganun yun. So, dito lahat, tatandaan nyo, yung patience nyo, yung freedom, at saka yung willpower nyo. Yung tinutukoy na blessings dito is individual struggle, individual na pagsusumikap. Hindi mo kailangan at hindi mo pwedeng isumbat sa pamilya mo, sa ibang tao, sa kung kanino man, yung ibinigay mong tulong, lalong-lalo na kung yung perang pinamigay mo ay hindi mo rin sariling pagod. Kapag yan yung pera ng afam mo, tapos pinamigay mo sa pamilya mo, tapos isusumbat mo, ay wag ganun. Kasi hindi kayo be-bless. Okay?
So, thank you sa panunood nyo. Please do follow, like, and share all my videos dito. And then, watch special